Ibinigay ko na sa iba ang mana na nagkakahalaga ng 7 bilyong piso. Oo, tama po ang narinig ninyo. Ang buong yaman, ang hasyenda, ang pangalan na Montenegro, na iningatan ng 3 henerasyon, wala na sa kanya. Inalis ko sa aking nag-iisang anak na lalaki ang lahat ng karapatan sa pamana na akala niya ay sigurado na niyang makukuha. Marahil ay iniisip ninyo anong klaseng ama ang gagawa ng ganito sa sarili niyang dugo't laman. Anong kasalanan ang nagawa ng isang anak para talikuran siya ng sarili niyang ama sa ganitong paraan? Hayaan ninyong ikwento ko sa inyo, dahil ang kasalanan niya ay hindi pagnanakaw ng pera, hindi rin ito simpleng alitan ng pamilya. Ang ginawa niya ay isang pagtataksil na mas masakit pa sa saksak ng patalim. Isang kasalanan na sumira, hindi lang sa aking tiwala, kundi sa alaala ng kanyang yumaong ina. 6 na buwan na ang nakalipas mula nang magsimula ang lahat. 6 na buwan ng unti-unting paghina ng aking katawan. Ang dati matalas kong pangamoy sa aming pinakamahusay na room, bigla na lang nawala. Ang dati maselan kong panlasa na kayang kilalanin ang bawat sangkap ng aming pagkain, napalitan ng kawalan. Para akong isang multo sa sarili kong katawan. Sabi ng mga doktor, dala lang daw ito ng katandaan, Tuay Hoa Tuoy Tak, sabi nila. Isang karaniwang sakit ng mga matatanda. Naniwala ako? Sa edad na 68, sino ba naman ang hindi maniniwala na bumibigay na ang katawan? Ang aking anak si Miguel at ang kanyang asawang si Isabel ay laging nasa tabi ko, laging nagpapakita ng pag-aalala. Dad, kailangan mo nang magpahinga, sabi nila. Kami na po ang bahala sa hasyenda. Dinalhan pa nila ako ng mga bitamina para raw lumakas ako. Ininom ko. Nagtiwala ako. Dahil sino ba naman ang hindi magtitiwala sa sarili niyang anak? At ang tiwalang iyon ang halos pumatay sa akin. Nagsimula ang pagbagsak ng aking mundo sa isang gabi sa isang mamahaling restaurant. Pagkatapos naming maghapunan, umuwi na kami. Ngunit sa kalagitnaan ng biyahe, napansin kong naiwan ko ang aking telepono. Isang simpleng pagkakamali, isang simpleng pagkalimot na nagligtas sa aking buhay. Pumalik ako sa restaurant, madilim na at paalis na ang mga empleyado. Sa pinto, sinalubong ako ng isang batang serbidora. Angela, ang pangalan sa kanyang name tag. Sa halip na ibigay sa akin ang telepono, ang una niyang ginawa ay ikinandado ang pinto sa likuran ko. Ang kanyang mga kamay, nanginginig, ang kanyang mga mata, puno ng takot. Sir Montenegro, bulong niya, at ang boses niya ay halos hindi marinig. May kailangan po kayong makita, pero ipangako niyo po sa akin, ipangako niyo po na hindi kayo hihimatayin. Hindi ko naintindihan pero sinundan ko siya. Dinala niya ako sa isang maliit na bodega sa harap ng isang security monitor. At doon, sa maliit na screen ng monitor, nakita ko ang lahat. Ang video ay kuha mula sa aming lamesa, 1 oras lang ang nakalipas. Nakita ko ang sarili ko na tumatayo para pumunta sa banyo. At sa sandaling pagtalikod ko, doon kumilos ang aking anak, si Miguel. Mabilis, sanay na sanay. May kinuha siyang maliit na bote mula sa kanyang bulsa. Walang kulay ang laman, parang tubig lang. Pinuksan niya ito gamit lang ang kanyang hinlalaki, mabilis, walang tunog. At ibinuhos niya ang laman nito sa aking baso. Sa baso ng room na iinumin ko pagbalik ko mula sa banyo. At ang asawa niya, si Isabel, nakita niya ang lahat. Wala siyang sinabi. Hindi niya pinigilan ang kanyang asawa. Sa halip, umusog siya ng bahagya sa kanyang upuan. Ginawa niyang panangga ang kanyang katawan para itago ang ginagawa ni Miguel mula sa paningin ng ibang tao. At pagkatapos, ngumiti siya. Isang ngiti na hindi para sa akin, kundi para sa tagumpay ng kanilang plano, pero hindi iyon ang pinakamasakit. Hindi ang lason. Ang pinakamasakit ay ang nangyari pagkatapos. Bumalik ako sa lamesa walang kamalay-malay, ininom ko ang room. Naramdaman ko na naman ang pamilyar na kawalan ng lasa. Napangiwi ako, iniisip na baka dala na talaga ito ng aking pagtanda. At sa sandaling iyon, nang tumingin ako sa ibang direksyon, nakita ko sa video kung paano ginaya ni Miguel ang aking panginginig.
Iniyuko niya ang kanyang ulo, iwinagayway na parang isang matandang ulyanin. Ang kanyang mukha, pinilipit niya para magmukhang isang matandang nalilito at walang silbi, isang malupit na panggagaya, isang insulto. At si Isabel, tumawa siya, isang tawang walang tunog sa video, pero malinaw na malinaw sa galaw ng kanyang mga labi. Pinagtatawanan nila ako, ang sarili kong anak, at ang kanyang asawa. Nilalason ako habang pinagtatawanan ang aking kahinaan na sila rin naman ang may gawa. Isang kahinaan na pinaniwalaan ko. Sa puntong iyon, bumigay ang aking mga tuhod. Napaluhod ako sa maruming sahig ng bodega. Ang hangin parang ninakaw mula sa aking mga baga. Naalala ko ang bulong ng serbidora, pangako hindi ka mahihimatayin. Sinubukan kong tuparin pero ang sakit ay hindi pisikal. Gumapang ito sa aking puso. Ito pala ang dahilan, hindi katandaan, kundi kataksilan. Ang mga bitaminang ibinibigay nila sa akin araw-araw, hindi pala iyon gamot, yung pala ang lason. Ang kanilang pag-aalala ay isang maskara, isang palabas. At ako, ang matandang ama na nagtiwala, ako ang naging katawa-tawa sa kanilang dula-dulaan. Kaya ngayon, naiintindihan niyo na ba? Naiintindihan niyo na ba kung bakit ko inalis sa kanya ang mana dahil ang 7 bilyong piso ay walang halaga kumpara sa ginawa nila, ang pagyurak sa aking pagkatao, ang paglapastangan sa alaala ng kanyang ina na ang huling habilin ay, alagaan mo si Miguel. Ang pagtataksil na isinagawa sa sarili kong hapagkainan, walang utang na loob, iyan ang tawag diyan. Isang kasalanan na walang kapatawaran sa ating kultura. Akala niya mamamatay na ako. Akala niya sa pagpirma ko sa mga papeles, tapos na ang lahat. Akala niya nagtagumpay na siya. Pero hindi niya alam na ang gabing iyon ay simula pa lang ng pagbangon ko. Hindi ito paghihiganti, ito ay pagbibigay ng katarungan. Katarungan para sa akin, para sa aking asawa, at para sa pangalan ng aming pamilya. Bago tayo magpatuloy sa aking kwento, kung hindi nyo pa po nagagawa, mangyari po lamang na mag-subscribe sa ating channel. Pindutin nyo na rin po ang like button. At sana po ay iwan ninyo sa comment section kung saan po kayo sa mundo nakikinig sa mga oras na ito. Ang inyong suporta ay napakahalaga. Maraming salamat po. Hindi ko alam kung paano ako nakauwi ng gabing iyon. Ang mga kamay ko ay nanginginig sa manibela at ang dibdib ko ay parang pinipiga. Ang mga ilaw sa kalsada ay malabo. Parang mga bituing lumuluha sa madilim na langit. Pagdating ko sa aming hasyenda, ang tahanan na itinayo ng aking mga ninuno, ang tahanan kung saan lumaki si Miguel. Parang naging isang dayuhan ako sa sarili kong pamamahay. Ang bawat sulok ay may anino ng pagtataksil. Ang hangin na dati amoy ng mga tubo at ng matamis na rum ay parang naging amoy ng kasinungalingan. Pero sa gitna ng matinding sakit, sa gitna ng pagkalito, may isang bagay na unti-unting nabubuhay sa loob ko. Isang bagay na matagal nang natutulog. Isang apoy. Hindi ako basta-basta magpapatalo. Hindi ko hahayaang sirain ng isang walang utang na loob na anak ang lahat ng aming pinaghirapan. Kaya naman, sa halip na magtungo sa aking silid para magmukmok, lumiko ako. Dumiretso ako sa isang maliit na gusali sa likod ng aming malaking bahay. Isang gusali na bihira ng buksan. Ito ang lumang laboratorio ng aking ama. Dito niya unang sinubukan ang mga formula para sa aming room. Dito niya ako tinuruan tungkol sa kimika, sa sining ng pagtitinggal at sa kahalagahan ng pasensya. Amoy luma na sa loob, isang pinaghalong amoy ng kahoy na oak, alcohol at alikabok ng panahon. Ang mga kagamitan, luma na rin. Mga beaker na salamin, mga distillation coil na tanso, lahat ay dinala pa ng aking lolo mula sa Espanya. Ngayong gabi, ang mga lumang kagamitang ito, sila ang magiging sandata ko. Hinubad ko ang aking coat. Maingat kong ginupit ang bahagi ng tela na natapunan ng rum, ang rum na may lason. Ginamit ko ang isang maliit na gunting na parang sa isang sirohano. Inilagay ko ang kapirasong tela sa isang test tube, dinagdagan ng solvent at tinakpan. Inalog ko ito. Ang mantsa ng alak ay unti-unting natunaw. Habang pinoproseso iyon,
Kinuha ko mula sa estante ang mga makakapal na libro tungkol sa toxicology, mga librong hindi ko na binubuklat mula pa noong nag-aaral ako sa kolehiyo. Ang aking isipan ay tumatakbo, naghahanap ng kasagutan. Anong klaseng laso ng kayang sirain ang panlasa at pangamoy pero hindi kaagad pumapatay? Anong kemikal ang magpapaniwala sa isang doktor na ito ay simpleng age-related degeneration at hindi isang planadong paglason? Ang chromatography machine, ang makina na maghihimay sa mga kemikal, ay kailangan ng 90 minuto para uminit at patakbuhin ang sample. 90 minuto ng paghihintay, 90 minuto ng paglalakad-lakad sa loob ng laboratorio. Ang bawat tiktak ng orasan ay parang isang martilyo na pumupukpok sa aking sentido. Inisip ko ang bawat posibilidad. Inisip ko ang bawat ngiti ni Miguel, ang bawat yakap ni Isabel. Lahat pala ay isang palabas, isang mahabang dula-dulaan. At ako ang matandang ama na naging bida na hindi alam na ang kanyang papel ay ang maging biktima. Nang sa wakas ay lumabas ang resulta, ang printout, halos mapaluhod ako sa pangalawang pagkakataon. 2 matulis na guhit sa papel, 2 chemical na hindi mapagkakamalan. Ang una ay tinatawag na zinc chelator, isang chemical na kumakapit sa zinc sa iyong dugo at inilalabas ito sa katawan sa pamamagitan ng ihi. Ang pangalawa ay isang sulfite receptor blocker, isang chemical na ginagamit sa mga industrial na pagsusuri ng alak at hindi kailanman dapat mainom ng tao. Magkasama, ang dalawang ito ay napakatalino. Masama, pero napakatalino. Ang kakulangan sa zinc ang dahilan kung bakit nasisira ang panlasa at pangamoy. Unti-unti, parang natural na pagtanda lang. Ang sulfite blocker naman, ito ang direktang umaatake sa mga receptor sa dila na nakakadama sa mga sangkap ng alak. Ito ang dahilan kung bakit ang pinakamasarap na rum ay nagiging parang tubig na lang sa akin. Isang perpektong krimen, isang perpektong paraan para sirain ang isang taong tulad ko na ang buong buhay ay nakasalalay sa kanyang panlasa. Ngunit may isang bagay pa akong nakita sa mga libro. Ang pinakamahalagang detalye sa lahat, ang epekto ng 2 kemikal na ito ay pansamantala lamang. Sa sandaling itinigil ang pag-inom nito at sinimulan ang pag-inom ng zinc supplements. Ang mga pandama ay dahan-dahang babalik. Dahan-dahan, pero sigurado, doon ko naintindihan ang lahat. Hindi niya ako gustong patayin, hindi pa. Ang gusto niya ay sirain ako, gawin akong inutil, gawin akong isang matandang nalilito na walang magawa kundi pumirma sa mga papeles na magbibigay sa kanya ng lahat. Gusto niya akong gawing isang buhay na patay. Lumabas ako ng laboratorio at nagtungo sa malaking bahay. Wala na sina Miguel at Isabel, umuwi na sila sa kanilang kondo sa Maynila. Ang bahay ay sa akin muli. Nagumpisa ako sa kusina. Sa isang cabinet, nakita ko ang bote ng mga bitamina. Nature's Strength Zinc Support Formula ang nakasulat. Para sa kalusugan mo, Dad. Iyan ang sabi niya noong ibinigay niya ito sa akin. Dahan-dahan kong tinanggal ang etiketa. At sa ilalim nito, may isa pang etiketa. Itim at pula ang kulay. Vint Global Industrial Solutions Division, Sample Batch Alpha 7. Hindi ito bitamina, ito ang lason, nakabalot sa isang kasinungalingan. Ang pagkatuklas sa bote ng lason sa aking kusina ay parang isang sampal na gumising sa akin mula sa isang mahabang pagkakatulog. Ang bote na may 2 etiketa ay simbolo ng 2 mukha ng aking anak. Ang mukha ng isang mapagmahal na anak sa labas at ang mukha ng isang halimaw sa loob. Ang sakit ay nariyan pa rin, ngunit napalitan na ito ng isang malamig na galit. Isang galit na nagbigay sa akin ng kakaibang linaw ng isip. Kailangan kong malaman ang lahat. Kailangan kong buuin ang buong larawan ng kanyang pagtataksil. Umakyat ako sa 2 palapag. Ang bawat hakbang ko sa malapad na hagdanang gawa sa Narra ay mabigat. Bawat hakbang ay isang alaala. Naalala ko noong bata pa si Miguel, tumatakbo pababa sa hagdanang ito tuwing umaga, masayang-masaya. Naalala ko noong tinuturuan ko siyang maglakad dito mismo sa hagdanang ito. Ngayon, ang bawat hakbang ay parang pag-akyat sa isang bundok ng kasinungalingan.
Pumasok ako sa kanyang dating silid. Ang silid kung saan siya natutulog kapag umuwi sila sa hasyenda. Malinis, maayos. Ang lahat ay nasa tamang lugar. Isang perpektong silid para sa isang perpektong anak. Pero alam ko na ngayon na ang lahat ng ito ay isang palabas. Sinimulan ko sa banyo. Sa ilalim ng lababo sa loob ng basurahan, nakakita ako ng iba pang ebidensya. Mga maliliit na basyong bote, katulad ng mga bote ng lason. Bawat isa ay may nakatatak na logo. Ang logo ng Vint Global, maliit pero malinaw. At sa ilalim ng logo may nakasulat, Property of Vint Global, not for resale. Ibig sabihin, may kasabwat siya, may nagbibigay sa kanya ng mga chemical na ito. Isang taong may access sa mga industrial na chemical at may pusong kasing itim lang sa kanya. Sino? Sino ang Vint Global? Itinabi ko ang mga tanong na iyon sa aking isipan. Uunahin ko muna ang anak ko. Lumabas ako ng banyo at nagtungo sa kanyang mesa. Isang lumang mesa na gawa sa mahogany na ginagamit pa ng aking ama. Pinuksan ko ang drawer. At doon, sa ilalim ng mga malinis na papel at mga ballpen, natagpuan ko ang huling piraso ng palaisipan. Ang ugat ng lahat ng kasamaang ito. Mga papeles. Hindi mga papeles ng hasyenda, kundi mga papeles ng utang, mga casino marker mula sa mga malalaking casino sa Maynila, sa Cebu, at maging sa Macau. Mga credit card statement na may mga bilog na pulang tinta sa mga cash advance. Ang mga halag, nakakalula, dahan-dahan kong pinagsama-sama ang mga numero sa aking isipan. Ang kabuuan ay umabot sa 180 milyong piso. 180 milyon, 180 milyon, at sa ibaba ng bawat papel may petsa. Payment due in 90 days, 70 araw, 3 buwan. Ito ang eksaktong haba ng panahon mula noong magsimula ang aking mga sintomas. Nagtugma ang lahat, parang isang perpektong puzzle na nabuo sa aking harapan. Ang sagot ay simple lang, pera. Pera ang dahilan ng lahat. Lubog siya sa utang. At kailangan niya ng mabilis na solusyon. Kapag napirmahan ko ang mga papeles sa Biyernes, makokontrol niya ang isang hasyenda na nagkakahalaga ng 7 bilyong piso. Higit pa sa sapat para bayaran ang kanyang mga utang, higit pa sa sapat para sirain ang kanyang ama sa proseso. Umupo ako sa silya ng aking ama na papaligiran ng mga ebidensya ng pagtataksil ng aking anak. Sa likuran ko, sa isang estante, nakatingin sa akin ang larawan ng aking yumaong asawa, si Elena. Ang kanyang nakangiting mukha. Nakuha 20 taon na ang nakalipas. Dito mismo sa silid na ito, parang tinatanong niya ako, Eduardo, anong nangyari sa anak natin? Hindi ko na kaya itong mag-isa. Alam kong may kasabwat si Miguel. Isang tao mula sa Vint Global na tumulong sa kanya. Kailangan ko rin ng tulong. Kailangan ko ng isang taong mapagkakatiwalaan ko ng buong buo. Isang taong hindi ako tatalikuran. Kinuha ko ang aking telepono at hinanap ang numero ni Ramon Santos, ang aming katiwala, ang aking kanang kamay sa hasyenda sa loob ng 35 taon. Kaibigan ko na siya bago pa man siya naging empleyado. Sumagot siya sa pangalawang ring pa lang. Ang boses niya, magaspang dahil sa pagtulog. Eduardo? 3:00 na ng umaga. Kailangan kita dito sa hasyenda, sabi ko. Ang boses ko ay kalmado pero mabigat. Ngayon na, dinagdagan ko pa. At Ramon, huwag mong sasabihin kahit kanino. Katahimikan sa kabilang linya, isang mahabang katahimikan. Pagkatapos, sumagot siya. Darating ako sa loob ng 20 minuto. Ibinaba ko ang telepono. Tiningnan ko ang mga basyong bote na nakahanay sa mesa. Vint Global. Sa Biyernes, malalaman ko kung sino sila at malalaman nila kung ano ang mangyayari kapag ginalit mo ang isang Montenegro. Kinaumagahan ng Sabado, ang sikat ng araw ay tila isang mapanuksong paalala ng isang bagong simula. Isang simula na puno ng kasinungalingan. Para sa mundo, isa lang itong ordinaryong araw. Ngunit para sa akin, ito ang unang araw ng digmaan. Isang digmaan na kailangan kong labanan ng patago. Hinawakan ko ang aking telepono. Ang aking mga kamay ay hindi na nanginginig dahil sa sakit,
kundi dahil sa pagsisikap na kontrolin ang galit na nag-aalab sa loob ko. Kailangan kong mag-ingat. Kailangan kong maging perpekto sa aking pag-arte. Tinawagan ko si Miguel. Nang sumagot siya, sinadya kong gawing mahina at nanginginig ang aking boses. Isang boses ng isang matandang talunan. Miguel, anak, nagsimula ako. Hindi ko na kayang maghintay hanggang sa susunod na linggo. Huminto ako sandali. Hinahayaang maramdaman niya ang bigat ng aking mga salita. Halika na kayo ngayon. Dalhin niyo na ang mga papeles. Katahimikan sa kabilang linya. Narinig ko ang kanyang paghinga. Maingat, nag-iisip. Dad, sigurado po ba kayo? Tanong niya. Ang kanyang boses ay may bahid ng pag-aalala. Isang peking pag-aalala. Ang boses niyo po, pagkagising ko kanina. Pinutol ko siya. Hindi ko na maamoy ang kape ko. Hinayaan kong pumiyok ang aking boses. Wala, kahit konting amoy, kahit ang pait, wala na. Nawala ng lahat, anak. Narinig ko ang mahinang bulungan sa kabilang linya. Sigurado akong kausap niya si Isabel. Ibinabalita ang magandang balita. Nang bumalik siya sa telepono, ang kanyang boses ay malambing na puno ng halos hindi maitagong pananabik. Sige po, Dad. Darating kami diyan bago mag-alas 2. Salamat, anak, sabi ko. Isang salita na parang laso na lumabas sa aking bibig. Gusto ko nang matapos ito. Pagkatapos kong ibaba ang telepono, napahawak ako sa mesa. Ang unang hakbang ay matagumpay. Naniwala siya. Naniwala siya na malapit na siyang magwagi. Dumating sila eksaktong alas 2 ng hapon. Si Miguel, si Isabel at isang kahon ng cake. Ang mga papeles nakalagay sa isang mamahaling leather folder. Perpekto. Handa na para sa aking pirma. Sinalubong ko sila sa pinto na nakasuot ng aking bathrobe. Sinadya kong manginig ang aking mga kamay habang nakahawak sa hamba ng pinto. Ang mga mata ni Miguel kumikinang. Parang isang buwitre na nakakita ng hayop na malapit ng mamatay. Dad, you look terrible, sabi niya. Mukha po kayong pagod na pagod. I feel terrible, sagot ko. Masama talaga ang pakiramdam ko. Dahan-dahan akong naglakad papunta sa sala. Bawat hakbang ay sinadya kong gawing mabigat at hirap. Umupo ako sa aking paboritong silya at huminga ng malalim. Ano yang amoy na yan? Tanong ko. Biglang itinaas ang aking ulo at umarte na parang may naamoy na hindi maganda. Parang may nasusunog. Inilapag ni Isabel ang cake sa coffee table. Ang kanyang ngiti ay kasing tamis ng icing sa ibabaw nito. Chocolate po, Sir Eduardo, ang paborito ninyo. Sinadya kong yumuko na parang aamuyin ang cake. Pagkatapos ay bigla akong umatras na parang nasusuka. Hindi yan chocolate, sabi ko. Ang boses ko ay biglang tumaas. Amoy sunog na goma, amoy kemikal. Ano ito? Sinusubukan niyo ba akong lasunin? Ang mukha ni Isabel ay nagbago. Ang ngiti ay nawala, napalitan ng pagkalito at kaunting takot. Si Miguel naman ay mabilis na lumapit sa akin. Hinawakan niya ang aking balikat. Ang kanyang paghawak ay hindi na malambing, may diin. Dad, kumalma po kayo, sabi niya. Nalilito lang po ang pangamoy ninyo. Let's get this signed para makapagpahinga na po kayo. Doon, inilabas niya ang mga papeles. Inilatag niya sa ibabaw ng mesa. General Power of Attorney, makapal na papel na may selyo ng kanyang abogado sa ibaba at ang aking pangalan naghihintay na lang ng aking pirma. Kinuha ko ang ballpen. Sinadya kong mangapa na parang hinahanap ang aking salamin sa pagbasa. Nasaan na ba yung salamin ko? Sabi ko, habang kinakapa ang mga bulsa ng aking bathrobe. Hindi ko mabasa nang wala yon. Nasa ibabaw po ng lamesita, Dad, sabi ni Miguel, na halatang naiinip na. Sinubukan kong abutin ang salamin. Sa aking pag-abot, sinadya kong masagi ang aking siko. Masagi ang isang mataas na pitsel na puno ng malamig na tubig. Ang kristal ay bumagsak sa mahogany. Ang tubig ay bumuhos. Bumuhos sa ibabaw ng mga dokumento. Ang tinta kumalat. Ang selyo natunaw. Ang perpektong mga papeles ay nasira sa isang iglap. Hindi, sigaw ni Miguel. Mabilis siyang kumilos para sagipin ang mga papel, pero huli na ang lahat.
Ang power of attorney ay isa ng basang papel na walang silbi. Tumayo ako. Ang mukha ko ay nagpapakita ng perpektong pagkalito at pagsisisi. Patawad, anak, sabi ko, ang boses ko ay nanginginig. Patawad, ang mga kamay ko, hindi ko na makontrol. Nakatayo si Miguel sa gitna ng sala, hawak ang mga basang papel. Ang kanyang mukha ay isang mabilis na pagpapalit-palit ng emosyon, galit, pagkadismaya, at isang pilit na pasensya. Okay lang po, Dad, sabi niya sa pagitan ng nagngangalit na mga ngipin. Okay lang, magpiprint na lang kami ng bago sa Lunes. Hindi, sabi ko, biglang itinaas ang aking ulo at tiningnan siya. Ang aking mga mata ay sinadya kong gawing malabo at nalilito. Sa opisina na lang, sa Biyernes, nagkatinginan sila ni Isabel. Po? Tanong ni Miguel. Sa Biyernes, ulit ko, sa board meeting. Nandun naman ang lahat, hindi ba? Kung ibibigay ko na ang 40 taon ng aking buhay, gusto kong may mga saksi. Para malaman ng lahat na ito ay desisyon ko. Isang sandaling katahimikan. Nakita ko ang pag-uusap ng kanilang mga mata. Si Miguel tumingin kay Isabel. Si Isabel, bahagyang tumango. Isang maliit na tango na nagsasabing, pumayag ka na, mas maganda yon. Naisip siguro nila na kung may mga saksi, mas magiging legal ang lahat. Mas mahihirapang questionin sa hinaharap. Sige po, Dad, sabi ni Miguel sa wakas. Ang kanyang boses ay bumalik na sa pagiging kalmado. Kung yan po ang gusto ninyo, sa Biyernes, sa board meeting, umalis sila hindi nagtagal. Mula sa bintana, pinanood ko ang kanilang sasakyan na papalayo sa mahabang daan ng aming hasyenda. Nang mawala na ito sa aking paningin, doon pa lang ako huminga ng maluwag. Ang aking mga kamay ay tumigil sa panginginig. Ang aking mga tuhod ay muling lumakas. Ang unang laban ay napanalunan ko. Binigyan nila ako ng oras, 5 araw, para ihanda ang aking susunod na hakbang, gabi. Ang hasyenda ay nababalot na ng katahimikan, isang katahimikan na tila mas malalim at mas nakakabingi kaysa dati. Ang tanging maririnig ay ang huni ng mga kuliglig at ang paminsan-minsang pagaspas ng mga dahon ng tubo na hinahaplos ng hangin. Ngunit para sa akin, ang gabing iyon ay hindi para sa pagtulog, ito ay para sa pagkilos. Nagsuot ako ng madilim na damit at tahimik na lumabas ng bahay. Naglakad ako palayo sa mga ilaw, palayo sa mga bintana. Ang aking patutunguhan ay isang lugar na sagrado sa aming pamilya. Isang lugar na naging saksi sa maraming henerasyon ng mga Montenegro. Sa pinakasilangang bahagi ng aming lupain, nakatayo ang isang matandang puno ng balete. Ang mga ugat nito ay malalaki at nakakapit ng mahigpit sa lupa, parang mga braso ng isang higante. Ang mga sanga nito ay malalapad at mayabong na nagbibigay ng lilim sa sino mang sisilong dito. Sa ilalim ng punong ito, tinuruan ako ng aking ama kung paano mag-alaga ng tubo. Sa ilalim ng punong ito, unang nagkita kami ni Elena at sa ilalim ng punong ito, hihintayin ko ang aking pinakatiwalang kaibigan. Pagkalipas ng 11 gabi, isang lumang truck ang huminto sa likod ng kamalig malayo sa bahay. Walang bukas na ilaw. Isang anino ang bumaba mula rito at tahimik na naglakad palapit sa akin, si Ramon Santos. Ang kanyang mukha ay kulubot na dahil sa araw at panahon, ngunit ang kanyang mga mata ay matalas pa rin. Ang kanyang tindig ay matatag. Eduardo, sabi niya, ang kanyang boses ay magaspang, puno ng pag-aalala. Anong meron? Bakit kailangan nating magkita dito na parang mga magnanakaw? Hindi ako nagsalita. Sa halip, kinuha ko mula sa aking bulsa ang isa sa mga basyong bote ng lason. Ang bote na may logo ng Vint Global. Iniabot ko ito sa kanya. Ang liwanag ng buwan ay sapat na para makita niya ang maliliit na letra na nakatatak dito. Ang anak ko, nagsimula ako, at ang bawat salita ay mabigat. Ang anak ko ay nilalason ako. Ito ang ginagamit niya. Kinuha ni Ramon ang bote. Tiningnan niya ito, itinaas niya ito sa liwanag ng buwan. Pagkatapos, ibinalik niya ang tingin sa akin. Ang kanyang mga mata ay hindi nagpakita ng pagdududa. Hindi siya nagtanong kung sigurado ba ako. Hindi niya kinwestiyon ang aking sinabi.
Ang tanging nakita ko sa kanyang mga mata ay isang malalim na kalungkutan at isang matibay na katapatan. Ano ang kailangan mong gawin ko? Iyon lang ang tanong niya. Huminga ako ng malalim. Ito na. Ito na ang pinakamahalagang bahagi ng aking plano. Ang buong koleksyon ng ating vintage rum, sabi ko. Lahat ng bote, lahat ng bariles na nasa ilalim ng cellar, kailangan itong mailipat bago sumapit ang Biyernes. Ilipat? Tanong niya. Saan natin dadalhin? Kahit saan, sagot ko. Ang aking boses ay matatag at walang bahid ng pag-aalinlangan. Kahit saan na hindi niya mahahanap, may plano siyang sirain ang lahat ng iyon, Ramon. Kailangan mawala ang mga iyon bago ang gabi ng Huwebes. Isang mahabang katahimikan ang namagitan sa amin. Tiningnan ako ni Ramon mata sa mata. Nakita ko ang pag-iisip sa kanyang mukha. Alam niya ang hinihiling ko. Hindi ito isang simpleng pabor. Ito ay isang mapanganib na gawain. Kung mabibigo kami, kung mahuhuli kami, pareho kaming mawawalan ng lahat. Mawawalan siya ng trabaho. At ako, mawawalan ako ng huling pagkakataon para iligtas ang aming pamana. Pagkatapos ng tila isang walang hanggang sandali, ipinatong niya ang kanyang mabigat at magaspang na kamay sa aking balikat. Ang kanyang paghawak ay mahigpit, isang paghawak na nagsasabi ng lahat. Ang mga alak ay magiging ligtas, aking kaibigan, sabi niya. Ang kanyang boses ay puno ng kasiguraduhan. Isinusumpa ko. Hindi na siya nagtanong kung bakit 35 taon ng aming pagsasama ay nangangahulugan ng tiwala na hindi na kailangan ng paliwanag, ngunit nakita ko sa kanyang mga mata ang pag-unawa. Alam niya kung ano ang nakataya. Sa gabi ng Huwebes, ulit ko, isang paalala, isang utos. Tumango si Ramon isang beses. Pagkatapos, tumalikod siya at naglakad pabalik sa kadiliman kasing tahimik ng kanyang pagdating. Naiwan akong mag-isa sa ilalim ng puno ng balete. Tiningnan ko ang malaking bahay sa di kalayuan. Ang bahay kung saan sinubukan ng aking anak na nakawin ang aking buhay. 4 na araw na lang bago ang Biyernes. Ang huling yugto ng laro ay nagsimula na. Sa loob ng 4 na araw, isinuot ko ang maskara ng isang namamatay na patriarka. Bawat kilos ko ay isang kalkuladong pag-arte. Kapag alam kong nakatingin sila, sinadya kong maglakad ng paudlot-udlot. Ang aking mga kamay ay laging nanginginig kapag hahawak ako ng baso. Ipinakita ko sa kanila ang eksaktong imahe na gusto nilang makita. Isang matandang ama na suko na sa buhay na ang tanging hinihintay na lang ay ang katapusan. Ngunit ang hindi nila alam ay sa bawat oras na ako'y nag-iisa sa loob ng aking laboratorio, ako ay unti-unting gumagaling. 3 beses sa isang araw, umiinom ako ng isang solusyon na mayaman sa zinc. Nag-detox ako gamit ang activated charcoal at milk thistle. Bawat araw ay may maliit na tagumpay. Noong Lunes, natikman ko na ang pait sa aking kape. Isang simpleng pait, pero para sa akin ito ay isang himala. Noong Martes, nang bumaba ako sa cellar, naamoy ko na muli ang pamilyar na halimuyak ng mga bariles na gawa sa oak. Hindi na ito isang kawalan, kundi isang tunay na amoy. Itinago ko ang lahat ng ito. Kapag bumibisita si Miguel, at madalas na siyang bumisita ngayon, paikot-ikot na parang isang buwitre. Sinisigurado kong dudulingin ko ang aking mga mata kapag titingin sa mga etiketa ng bote na kaya ko namang basahin ng malinaw. Aamuyin ko ang rum at idedeklara kong wala itong amoy. Ang kanyang tiwala sa sarili ay lumaki. Naging kampante siya. At dahil sa kanyang pagiging kampante, naging pabaya siya. Miyerkules ng hapon, nakaupo ako sa sala, nagpapanggap na natutulog sa aking silya. Sa labas, sa hardin, si Miguel ay naglalakad-lakad habang may kausap sa telepono. Akala niya sarado ang mga French door, pero sinadya kong mag-iwan ng isang maliit na siwang, isang siwang na sapat lang para marinig ko ang bawat salita niya. Ang kanyang boses ay malinaw na pumapasok sa loob ng bahay. Sa Biyernes ng gabi, darating na ang mga tanker, sabi niya. Magtatrabaho ang mga tauhan natin buong weekend. Ibuhos lahat. Bawat bariles, bawat bote, pagsapit ng Lunes, pera na ang hawak natin. Katahimikan sa kabilang linya, nakikinig siya. Wala akong pakialam kung magkano ang halaga niyan sa auction. Naging matalas ang boses ni Miguel.
Kailangan ko ng liquid assets ngayon din. Hindi maghihintay ang mga kasino. Iproseso na lang lahat bilang industrial base. Walang kailangang makaalam na tinatapon natin sa kanal ang room na nagkakahalaga ng 30 milyong dolyar. Ang aking mga kamay ay humigpit sa pagkakahawak sa braso ng Silya. Ang aking paghinga ay halos huminto. Pipirma na ang matanda sa Biyernes ng umaga, patuloy niya. Pagkatapos niyon, akin na ang hasyenda. Magre-rebrand tayo bago matapos ang buwan. Ang bago mong fresh clean line ay nasa mga estante na bago magpasko. Tumawa siya sa sinabi ng kausap niya, isang tawang puno ng kayabangan. Magtiwala ka sa akin, hindi malalaman ni Eduardo Montenegro kung ano ang tumama sa kanya. Sa oras na malaman niya ang ginagawa natin, masyado na siyang ulyanin para pigilan pa ito. Natapos ang tawag, pumasok si Miguel sa loob, nakita akong natutulog sa silya at ngumiti. Isang ngiti ng isang demonyo. Nang gabing iyon, habang naliligo si Miguel sa itaas, pumasok ako sa kanyang silid. Ang kanyang briefcase ay nakapatong sa kama. Hindi nakalock. Mayabang ba siya? O tanga? Marahil, pareho. Sa loob, natagpuan ko ang proposal para sa rebranding. Ang unang pahina ay nagpapakita ng logo ng aming pamilya, ang eleganteng letrang M na may tubo sa magkabilang gilid. Isang disenyo na ginawa pa ng aking lolo noong 1952. Sa ibabaw nito ay may malaking pulang X. Ang sumunod na pahina ay halos magpasuka sa akin. Isang bagong logo, isang nakakasilaw na kombinasyon ng berde at kulay kahel. Malalaki at walang buhay na mga letra na sumisigaw ng Montenegro, Fresh Clean. Sa ilalim nito, ang mga product mock-up. Ang aming mga bote na pinasadya pa, mga sisidlan na dating naglalaman ng aming pinakamahusay na room, ngayon ay puno ng isang likidong kulay asul na parang sa kemikal. Ang mga etiketa ay may nakasulat, all-purpose bathroom cleaner, toilet bowl power gel, pipe unblocker, maximum strength, at sa ilalim, The Scent of Clean by Montenegro. Ang tagline sa pinakababa ay isang paglapastangan sa lahat ng pinaghirapan ng aming pamilya. Hindi lang pala nila ninanakaw ang hasyenda. Ginagawa nilang chemical panlinis ng banyo ang 3 henerasyon ng aming sining at dedikasyon. Ang aking pangalan, ang alaala ni Elena, ang pamana ng aking ama ay magiging isang commercial para sa panlinis ng inidoro. Naalala ko ang larawan ni Elena sa laboratorio, ang kanyang nakangiting mukha habang tinutulungan niya akong i-blend ang aming 1998 vintage. Espesyal ito, Eduardo, sabi niya noon. Matatandaan ng mga tao ang alak na ito kahit wala na tayo. Matatandaan nga nila bilang panlinis ng kanal. Isinara ko ang briefcase, ang aking mga kamay ay kalmado sa kabila ng nag-aalab na galit sa aking dibdib. Gusto ni Miguel na ibuhos sa literal na mga kanal ang pinaghirapan ng aking buong buhay. Gusto niyang gawing kasing kahulugan ng murang kemikal at kasinungalingan ang pangalang Montenegro. Sa Huwebes ng gabi, darating ang mga truck. Hindi pa niya alam na ang kanyang pinakaiingatang koleksyon, bawat bote na plano niyang sirain, ay maglalaho. Sisiguraduhin ko iyon. At sa Biyernes ng umaga, kapag natuklasan niya ang aking ginawa, kapag nakatayo siya sa isang walang lamang cellar na napapaligiran lang ng kanyang sariling kasakiman, nandoon ako. Nandoon ako para panoorin ang kanyang mukha. Ang 4 na araw ng pag-arte ay malapit nang matapos. Sa Huwebes ng gabi, babawiin namin ang kung ano ang sa amin. Ang pinabig cellar, parang isang katedral para sa akin. Ang mga pader na bato ay makakapal. Ang hangin ay malamig at mabango. Amoy oak at pinaghalong tamis ng room. Ngunit ngayong gabi, ang pakiramdam ay parang kami ay mga magnanakaw na nanloloob sa isang vault. Ang kaibahan lang, ninanakawan namin ang mga magnanakaw. Eksaktong 11:00 ng gabi, isang malaking refrigerated truck ang tahimik na umatras papunta sa pasukan ng cellar. Patay ang mga ilaw. 3 pinagkakatiwala ang trabahador mula sa tubuhan ang bumaba. Ang kanilang mga mukha ay seryoso. Walang nagsasalita. Nagtrabaho kami sa katahimikan.
Ang tanging maririnig ay ang mahinang tunog ng mga bote habang maingat na inaalis mula sa mga lalagyan nitong kahoy. 40 taon ng aking buhay ang nakahanay sa mga pader na bato na iyon. Bawat vintage ay isang alaala na nakakulong sa loob ng bote. Ang 1974 vintage na lina bagay ginawa namin ni Elena noong aming honeymoon. Ang 1982 vintage na nanalo ng gintong medalya sa isang kompetisyon sa Paris. Ang 1998 vintage na hanggang ngayon ay tinatawag ng mga kritiko na aking masterpiece. At ang 1987 vintage, ang taon ng kapanganakan ni Miguel. Gumawa ako ng 20 case ng vintage na yon at itinago ko ang bawat bote. Ang mga ito ay dapat sanang buksan sa mga mahahalagang okasyon sa kanyang buhay, sa araw ng kanyang kasal, sa pagsilang ng kanyang unang anak, sa hapon na ipapasa ko sa kanya ang pamamahala ng hasyenda ng may pagmamalaki, hindi lason. Mga selebrasyon na hindi na mangyayari ngayon. Kinuha ko ang isang bote mula sa lalagyan nito. Ang etiketa ay medyo nanilaw na sa paglipas ng 37 taon. Ang wax seal sa ibabaw ay may mga lamat na. Sa loob, ang alak ay matiyagang naghihintay. Naghihintay ng isang sandaling karapat-dapat para dito. Ginawa ko ito noong ipinanganak siya, mahina kong sabi. Lumapit si Ramon sa aking tabi. Itinabi ko ito para sa araw na magiging karapat-dapat siya. Tiningnan ni Ramon ang bote. Pagkatapos, tiningnan niya ako. Ang kanyang mukha ay malungkot pero matatag. Itabi mo yan para sa isang taong karapat-dapat, sabi niya. Tumango ako isang beses at maingat kong inilagay ang bote sa isang kahon na may mga sapin. May iinom ng alak na ito balang araw. Isang taong nakakaintindi kung ano ang ibig sabihin ng pagbuo ng isang bagay, ng dahan-dahan, ng may pasensya at pagmamahal. Hindi ang aking anak. Nagpatuloy ang aming pagtatrabaho sa buong magdamag. Bawat bote ay inilista, binalot sa protective tissue, at ikinarga sa mga truck na may climate control. Ang mga reserve mula pa noong 1950s na ginawa mismo ng aking ama. Ang mga vintage ng 60s na nagpatatag sa reputasyon ng Montenegro sa buong Pilipinas. Ang mga experimental blend na inilagay ko sa mga Hungarian oak na hinihintay kong maabot ang kanilang kasukdulan, lahat ay inilipat namin. At pinalitan namin ang mga ito ng mga pain, mga picking bote, mga boteng puno ng tubig na tinimplahan ng pulang food coloring. Nilagyan ng murang synthetic na amoy ng rum na nabili ni Ramon mula sa isang warehouse ng mga gamit sa restaurant. Mula sa malayo, sa madilim na ilaw ng cellar, mukha silang totoo. Pero kapag tiningnan mo ng malapitan, wala silang halaga. Katulad ng mga pangako ni Miguel, pagsapit ng alas 5 ng umaga, ang huling truck ay umalis na sa gitna ng madilim na bukang liwayway. Ang cellar ay mukhang eksakto pa rin. Ang mga bote ay kumikinang pa rin sa kanilang mga lalagyan. Ang mga alikabok ay lumulutang pa rin sa hangin na amoy oak. Pero lahat, bawat isa ay isa ng maingat na binuong kasinungalingan. Ikinandado ko ang mabigat na pinto ng cellar at naglakad pabalik sa malaking bahay. Nakatulog ako ng 2 oras sa sofa sa aking pag-aaral. Isang magulong pagtulog. Nang magising ako, ang araw ay sumisikat na sa ibabaw ng aming tubuhan. Naligo ako at nagbihis. Hindi ang cardigan na inaasahan ni Miguel, kundi ang aking charcoal wool suit. Ang parehong suit na isinuot ko noong inilibing ko si Elena 10 taon na ang nakalipas. Ngayong araw, may ililibing akong iba. 9:00 ng umaga magsisimula ang board meeting. Uminom ako ng kape. At sa unang pagkakataon sa loob ng 6 na buwan, natikman ko ito ng buo. Ang pait, ang init, ang tapang. Totoo. Tumingin ako sa salamin. Ang aking mga mata ay malinaw. Ang aking mga kamay ay matatag. Akala ni Miguel nanalo na siya. Malapit na niyang malaman kung ano ang mangyayari kapag kinalaban mo ang isang Montenegro. Biyernes ng umaga. Nakatayo ako sa harap ng salamin, inaayos ang aking kurbata. Sa likuran ko, sa ibabaw ng dresser, nakangiti ang larawan ni Elena. 10 taon na ang lumipas, ngunit ang kanyang boses ay parang naririnig ko pa rin
Kasing linaw ng kung paano siya tumayo sa tabi ko noon. Gawin mo kung ano ang tama, Eduardo, tila bulong niya sa akin. Hindi kung ano ang madali. Ang larawan ay kuha sa aming tubuhan, panahon ng anihan, 20 taon na ang nakalipas. Nakasuot siya ng luma niyang straw hat, tumatawa ng malaya. Noong mga panahong iyon, si Miguel ay 17 anyos pa lang, bago ang pagsusugal, bago si Isabel, bago ang lason. Naalala ko ang kanyang mga huling araw sa ospital. Ang pancreatic cancer ay kinuha siya sa loob ng 6 na malupit na buwan. Malapit na sa katapusan, noong ang morphine ay nagpapalabo na sa lahat ng bagay, hinigpitan niya ang hawak sa aking kamay. Alagaan mo si Miguel, bulong niya, kailangan niya ng gabay. Nangako ako sa kanya na gagawin ko. Bigo kita, mahal ko, bulong ko sa larawan. Hindi ko siya nailigtas pero mapipigilan ko siya. Ang pagdududa ay pumasok sa aking isipan tulad ng dati. Paano kung pumirma na lang ako sa mga papeles? Tanggapin ang alok na kondo sa isang tahimik na lugar at maglaho na lang. Siya pa rin ang aking anak, ang aking kaisa-isang anak, ang anak ni Elena. Ngunit may naalala akong isa pang sinabi niya, maraming taon na ang nakalipas noong may isang karibal na gustong pilitin kaming ipagbili ang hasyenda. Huwag mong hahayaang sirain ng sino man ang minamahal mo, Eduardo. Hindi para sa pera, hindi para sa kapayapaan. At naisip ko, paano kung ang sino man na iyon ay si Miguel? Kinuha ko ang 2 kristal na decanter. Ang isa ay may lamang malinis na tubig para sa mga miyembro ng board. Ang isa naman ay naglalaman ng sample ng lason mula sa aking laboratorio na hinaluan ko ng murang alak. Ang parehong timpla na ipinapainom sa akin ni Miguel sa loob ng 6 na buwan. Bago umalis, tiningnan ko ang aking telepono. Huwebes ng gabi, pagkatapos ng aming operasyon sa cellar, gumawa ako ng isang huling tawag kay Detective James Porter. 20 taon na kaming magkakilala. Darating ako sa Biyernes ng umaga, sabi niya. Bigyan mo lang ako ng hudyat. Ang biyahe papuntang Maynila ay tumagal ng 1 oras. Ang mga tubuhan sa Negros ay kumikinang sa sinag ng umaga. Ito ang mga daan na dating dinadaanan namin ni Elena. Pinapangarap ang pamanang iiwan namin kay Miguel. Naniwala siya na ang hasyenda ang magbubuklod sa aming pamilya sa bawat henerasyon, ngunit sa halip, ito ang naglantad sa kanyang kasakiman. Pagsapit ng alas 8:45, nasa Bonifacio Global City na ako. Sumakay ako sa elevator papunta sa ika-15 palapag, dala ang isang basket na may mga decanter, na parang isang taong magdadala ng alak sa isang selebrasyon. Ang opisina ng Vint Global ay puro salamin at bakal malamig, walang buhay. Ang mga pinto ng conference room ay nakabukas. Pumasok ako. At sa dulo ng mahabang mesa, nakaupo ang isang taong hindi ko inaasahang makita muli. Isang multo mula sa aking nakaraan. Ang taong dati kong pinagkatiwalaan ng higit kanino man. Ang dati kong matalik na kaibigan. Si Victor Consunji ay mukhang katulad pa rin ng itsura niya. 30 taon na ang nakalipas, pinakinis lang ng yaman. Ang parehong matalas na panga, ang parehong mayabang na pag-angat ng ulo. Ang tagumpay ay ginawa siyang mas makisig, ngunit hindi nito binago ang kanyang mga mata. Ang tingin ng isang taong laging kailangang manalo. Inilapag ko ang aking briefcase sa makintab na mesa. Victor Consunji, ang boses ko ay matatag. Dapat ay nahulaan ko na. Ang kanyang ngiti ay kasing kinis ng isang mamahaling brandy. Eduardo, ang tagal na nating hindi nagkita. Talaga ba? Hinila ko ang aking silya ng dahan-dahan. Hinayaang humaba ang katahimikan. Parang mas malapit ka pala kaysa sa inaakala ko. Si Miguel ay hindi mapakali sa kanyang upuan. Ang kamay ni Isabel ay nasa ilalim ng mesa, nakahawak sa kanya. Ang ibang miyembro ng board ay nanonood lang na may maingat na neutralidad ng mga taong binabayaran para maging saksi. Well, sabi ni Victor, ikinalat ang kanyang mga kamay. Simulan na natin, naiintindihan ko na handa ka ng pumirma. Tumingin ako sa aking anak. Ang kanyang kuwelyo ay basa ng pawis sa kabila ng malamig na aircon. Mamaya na, sabi ko, pero bago ang lahat,
gusto kong sundin ang isang tradisyon. Itinuro sa akin ng aking ama na hindi ka dapat magsasara ng isang kasunduan nang hindi nagsasalo sa alak. Ganito namin pinararangalan ang mga partnership sa Montenegro. Ang ngiti ni Victor ay bahagyang minipis. Eduardo, sa tingin ko, isang formalidad lang, sabi ko. Inilabas ko ang 2 decanter mula sa aking briefcase. Ang kristal ay sumasalamin sa ilaw. Walang enggrande, isang simpleng pagsubok lang ng mga pandama. Total kung kukunin na ng Vint ang pamana ng Montenegro, dapat ninyong maintindihan kung ano ang nagpapaging espesyal sa aming alak. Sinimulan ko ang aking palabas. Kinuha ko ang unang decanter, ang naglalaman ng aming tunay at mamahaling 2018 Reserve. Nagbuhos ako sa isang kopita at dahan-dahan itong idinula sa tapat ni Jennifer Crawford, ang legal counsel ng Vint Global. Ito ay mula sa aming 2018 Reserve, ma, sabi ko. Sabihin mo sa akin kung ano ang iyong naaamoy. Maingat siyang yumuko. Blackberry, oak, at parang may pagka-earthy. Siguro truffle? Eksakto, sabi ko, tumango. Nagbuhos ako para sa iba pang miyembro. Lahat sila ay nagbigay ng mga sagot na nagpapakita ng kanilang kaalaman sa alak. Pagkatapos, kinuha ko ang pangalawang decanter, ang decanter na naglalaman ng kanilang kasalanan. At ito, sabi ko, ang aking boses ay bahagyang bumaba ay isang bagay na mas bihira. Nagbuhos ako para kay Victor muna. Ang likido ay maputlang ginto, walang kakaiba sa itsura. Itinaas niya ito sa kanyang ilong. Pinanood ko ang kanyang mukha. Naghihintay ng kahit anong senyales na makikilala niya ito? Wala. Huminga siya ng malalim at pagkatapos ay ngumiti. Delicate floral notes, honeysuckle marahil, at white pepper ba niyan? Ang aking dibdib ay humigpit. Ngayon, ang aking anak. Miguel, nagbuhos ako sa kanyang kopita. Ano ang naaamoy mo? Ang kamay ng aking anak ay nanginginig habang itinaas niya ang kopita. Alam niyang may mali, pero hindi niya matukoy kung ano. Ang kanyang mga mata ay palingalinga mula kay Isabel patungo kay Victor. Oak, sabi niya sa wakas, cherry marahil, at earth. Ang parehong mga salita na palagi niyang ginagamit kapag nagpapanggap siyang may alam sa alak. Maingat kong ibinaba ang decanter. Interesting, sabi ko, at ang bawat isa sa silid ay napatingin sa akin. Dahil ang inaamoy ninyong dalawa ay industrial zinc waste na hinaluan ng sulfate receptor blocker, ang parehong kemikal na ipinainom ninyo sa akin sa loob ng 6 na buwan, ang lason na dinisenyo para sirain ang aking panlasa. Ang silid ay biglang naging napakatahimik. Ang panulat ni Jennifer Crawford ay tumigil sa gitna ng kanyang pagsusulat. Ang paghinga ng lahat ay tila huminto. Si Victor, ang unang nakabawi. Eduardo, yan ay katawa-tawa, malinaw na hindi ka magaling. Kung gayon, bakit, pinutol ko siya, inilarawan mo ito bilang honeysuckle? Bakit naamoy ni Miguel ang cherry? Tumingin ako sa mga miyembro ng board. Kayo ay tama sa pagtukoy sa 2018 Reserve, pero sila, inilarawan nila ang lason bilang isang bagay na kaaya-aya dahil ang kanilang pang-amoy ay maayos. Ang sa akin, hindi na. Ang mukha ni Miguel ay namutla. Dad, hindi mo ano? Sumandal ako paharap. Hindi mo alam na ang Industrial Division ng Vint Global ay gumagawa ng zinc chelators? Hindi mo alam na si Victor ang nagbibigay sa iyo ng eksaktong kemikal para sirain ang pandama ng isang winemaker nang hindi siya pinapatay? Biglang tumayo si Isabel. Kabaliwan ito, aalis na kami. Umupo ka. Ang boses ko ay parang isang talim. Hindi pa tayo tapos. Ang panga ni Victor ay tumigas. Ang kanyang mga kamay na nakapatong sa mesa ay hindi gumagalaw. Mr. Consunji, sa tingin ko kailangan nating, nagsimula si Jennifer Crawford. Ang kailangan ninyo, sabi ko, habang inaabot ang aking briefcase, ay makita ang pruweba. Inilabas ko ang mga lab report mula sa aking briefcase at ikinalat sa ibabaw ng mesa. Disyembre, ang aking zinc level ay 90 micrograms per deciliter, normal. Tinapik ko ang bawat pahina. Marso, 52, Mayo, 31. Nung nakaraang linggo,
18. Clinical deficiency, 6 na buwan ng dokumentadong paglason. 30 taon na ang nakalipas. Pumaling ako kay Victor. Gusto mo ng mass production? Mabilis na kita? Tinanggihan ko dahil sisirain noon ang pamana ng aking ama, kaya binili ko ang shares mo. Tumayo si Victor. Ang kanyang mukha ay puno ng galit. Habang ikaw ay nagtatagumpay sa iyong paraan, ako ay nabigo sa lahat ng bagay. Kaya itinatag ko ang Vint para patunayan na mali ka, pero kinamuhian pa rin kita dahil ipinakita mo na posible palang magtagumpay ng may integridad. Kaya nang makita kong si Miguel ay lubog sa 108 milyong pisong utang, nakita ko ang aking pagkakataon. Ang Vint Labs ang nagbigay ng lason at pagkatapos, itatapon ko ang iyong pinakaingatang koleksyon, gagawaing basura. Inilabas ko ang aking telepono at pinindot ang play. Ang boses ni Miguel ang umalingaw-ngaw sa buong silid. Pipirma na ang matanda sa Biyernes ng umaga. Akin na ang hasyenda. Ibuhos lahat, gawing panlinis ng toilet ang pamana ni Dad. Ang mukha ni Miguel ay gumuho. Si Ma'am siguro gugustuhin ito. Palagi niyang sinasabi na mas mahal pa ni Dad ang alak kaysa sa amin. Ang linyang iyon ang pinakamasakit sa lahat. Minahal ka ng iyong ina nang higit pa sa kanyang buhay, sabi ko. Ang boses ko ay halos mabasag. Ang huling mga salita niya ay, alagaan mo si Miguel. Ang ginawa mo ay sisira sa kanya. Gusto ninyo ang vintage collection. Tumayo ako. Inilipat ni Ramon ang bawat bote noong Huwebes ng gabi. Ang inyong mga tanker ay tubig na may kulay lang ang madadatnan. Imposible, bulong ni Miguel. Sa sandaling iyon, pumukas ang pinto. Pumasok si Detective Porter kasama ang 2 pulis. Miguel Montenegro, Victor Consunji, arestado kayo para sa conspiracy, attempted murder at fraud. Ang tunog ng pag-click ng posas, ang pinakamatamis na musika na narinig ko sa loob ng 6 na buwan. Si Miguel ay napahagulgol. Si Isabel ay nagsisigaw tungkol sa mga abogado. Si Victor ay nakatitig lang sa akin. Sana naging bahagi ako ng isang bagay na dakila 2 beses. Oo, sabi ko. Sana nga. Inilabas sila ng silid. Naiwan akong mag-isa sa bintana, pinagmamasdan ang mga gusali sa ibaba. Nanalo ako. Nailigtas ko ang hasyenda. Nailantad ko ang sabwatan, ngunit ang tagumpay ay may lasang abo. Inilibing ko ang aking anak ngayon. Hindi nga lang sa literal na paraan. Makalipas ang 6 na buwan, dumating ang tagsibol sa Negros. Dumating ito tulad ng dati, dahan-dahan, pagkatapos ay biglaan. Ang mga tubo sa aming lupain ay walang pakialam sa pagtataksil. Wala silang pakialam sa mga pusong nasaktan o sa mga pangarap na nawasak. Patuloy lang silang lumalago, sumisipsip ng sikat ng araw at nagiging mas matamis sa bawat araw na lumilipas. At natutunan ko na ang mga tao pala ay kaya ring maging ganoon. Sumikat ang araw sa ibabaw ng Hacienda Montenegro, pinipinturahan ng ginto ang bawat dahon ng tubo. Naglalakad ako sa pagitan ng mga hanay kasama si Angela, ang batang serbidora na nagligtas sa aking buhay. Ay isa na ngayong apprentice. May hawak siyang maliit na notebook at ang kanyang mga mata ay laging puno ng mga tanong. Sir Eduardo, tanong niya, paano po ninyo nalalaman kung handa na ang mga tubo para anihin? Huminto ako, hinawakan ko ang isang puno ng tubo, naramdaman ang bigat at tibay nito, ngumiti ako. Tinikman mo sila, Angela, sagot ko. Hindi gamit ang iyong bibig, kundi gamit ang iyong puso. Ngumiti siya pabalik. Ang parehong ngiti yun na nakita ko noong gabing iyon sa restaurant. Isang ngiti na puno ng katapatan at kabutihan. Isang ngiti na nagbigay sa akin ng katotohanan na nagpabago sa lahat. Marami nang nangyari sa loob ng 6 na buwan. Si Miguel ay nahatulan ng 7 taon sa bilangguan. Conspiracy, attempted murder, fraud. Sa loob ng 1 buwan, hiniwalayan siya ni Isabel. Umalis siya na walang nakuha, kahit isang kusing. Si Victor Consunji naman ay nakakuha ng 15 taon. Ang kanyang kumpanya, ang Vint Global, ay bumagsak sa loob lang ng ilang linggo. Ang mga shareholder ay nagsitakbuhan palayo sa iskandalo.
Ang aking mga pandama ay dahan-dahang bumalik. Parang isang taong naglalakbay pabalik mula sa isang malayong lugar. Ang una kong natikman muli ay ang alat, pagkatapos ang tamis, at sa wakas, ang mga komplikadong lasa na ginugol ko ang 40 taon para pag-aralan, ang amoy ng cedar at blackberry, ang lasa ng leather at lupa. Para akong nagising mula sa isang mapait na panaginip. Maghintay ka dito, sabi ko kay Angela. Pumasok ako sa cellar at bumalik na may dalang isang maalikabok na bote. Ang Don Montenegro Reserve 1987, ang taon kung kailan ipinanganak ang aking anak. Ginawa ko ang vintage na ito, sabi ko habang hawak ang bote sa aking mga kamay, para ipagdiwang ang kanyang kinabukasan. Iniikot-ikot ko ito. Itinago ko ito sa loob ng 37 taon para sa isang selebrasyon na hindi na kailanman darating. Maingat kong binuksan ang bote sa paraang itinuro sa akin ng aking ama. Ang amoy na lumabas ay parang isang bulong mula sa nakaraan. Nagbuhos ako sa 2 kupita. Pinapanood kung paano hinuhuli ng sikat ng umaga ang kulay amber na likido. Itinaas ni Angela ang kanyang kupita. Ang kanyang mga mata ay nagsimulang mamasa. Ang ganda po, sabi niya. Tikman mo muna. Ginawa niya. At ang kanyang ekspresyon ay nagbago mula sa pagtataka, patungo sa pagkamangha, at sa huli sa pag-unawa. Perpekto po, bulong niya. Oo, sabi ko, at tiningnan ko siya ng diretso sa mata. At ngayon, ito ay sayo na. Ang kanyang kamay ay nanginig. Ang kopita ay halos mabitawan niya. Po, Sir Eduardo, ang pamanang ito, patuloy ko. Lahat ng ito, hindi mo mandala ang dugo ko, Angela, pero ikaw ang aking tagapagmana, ikaw ang nagligtas sa aking buhay, ikaw ang nakakaintindi kung ano ang mahalaga. Integridad, kalidad, katotohanan. Mas mahalaga sa iyo ang sining ng paggawa kaysa sa simpleng kita. Huminto ako sandali. Iyan ang ibig sabihin ng Montenegro, hindi isang pangalan, kundi isang pangako. Pinunasan niya ang kanyang mga luha. Hindi ko po kayo bibiguin. Alam ko, tumingin ako sa malawak na tubuhan. Dati, ang akala ko, ang pamana ay tungkol sa dugo, ang pagpapasa ng isang bagay sa iyong mga anak dahil sila ay sayo. Si Elena, mas alam niya. Palagi niyang sinasabi na ang pamilya ay hindi tungkol sa biology. Ito ay tungkol sa kung sino ang dumarating, kung sino ang nagmamalasakit, kung sino ang nananatili kapag mahirap na ang lahat. Tumingala ako sa unti-unting lumiliwanag na langit. Tinupad ko ang aking pangako, Elena, bulong ko, inalagaan ko siya sa pamamagitan ng pagpigil sa kanya at nakahanap ako ng isang taong karapat-dapat na magpatuloy ng ating sinimulan. Hinawakan ni Angela ang aking braso. Ano na po ang pangarap ninyo ngayon? Pinanood ko ang mga tubo na umaabot patungo sa araw. Inisip ko ang lason na nakabalot bilang bitamina, ang pagtataksil na nakatago sa likod ng mga hapunan ng pamilya, ang isang anak na nilapastangan ang alaala ng kanyang ina para sa pera, ang gumawa ng room na nagsasabi ng katotohanan, sabi ko. Wala ng kasinungalingan, wala ng pagpapanggap, isang tapat na trabaho lang na ang lasa ay kung ano talaga ito. Ngumiti siya sa gitna ng kanyang mga luha. Kung gayon po, sabay nating gawin iyan. Sa pagkakataong ito, ang kwento ay nagtatapos sa pag-asa. Sumikat ang araw sa ibabaw ng tubuhan, ginawang ginto ang bawat dahon. Itinaas ko ang aking kopita ng 87 vintage, ang taon ng kapanganakan ni Miguel na ngayon ay pamana na ni Angela, at may natikman akong isang bagay na hindi ko natikman sa loob ng mahigit 1 taon. Hindi abo, hindi pagsisisi. Hindi ang metalikong pait ng pagtataksil, pag-asa. Ang pamana ay hindi dugo. Ito ay espiritu. Ito ay dedikasyon. Ito ay pagmamahal sa sining at respeto sa mga nauna sa iyo. At kung minsan ang pamilyang pinipili mo ay mas matibay kaysa sa pamilyang sinilangan mo, ang mga tubo ay walang pakialam sa aking sakit. Patuloy lang silang lumalago, umaabot sa liwanag, ginagawa ang dapat nilang gawin. At sa wakas, gano'n na rin ako. Huwag po kayong maging katulad ko. Huwag ninyong gugulin ang 40 taon sa pagbuo ng isang imperyo na nagkakahalaga ng 7 bilyong piso.
para lang matuklasan na ang pinakamapanganib na lason ay maaaring ihain sa sarili ninyong hapagkainan. Ang aking masakit na aral ay ito: huwag kailanman ipagkamali ang magkadugo sa magkaugali. Ang tunay na pamana ay hindi nasusukat sa pera, kundi sa integridad ng kaluluwa. Nagpapasalamat ako sa Diyos na binigyan niya ako ng pangalawang pagkakataon para maisalba ang sinimulan namin ni Elena. Ang buhay natin, sa huli, ay magiging isang kwento na lang para sa susunod na henerasyon. Siguraduhin ninyo na ang inyong kwento ay isang kwento ng katatagan at hindi isang trahedya ng maling pagtitiwala. Salamat po sa inyong pakikinig.